Itong video na to ay para sa mga mag-aaral pa lang ng automatic o new driver or bago pa lang nahahawak ng isang automatic transmission na kotse. Sa manubela, parehas na parehas lang naman yung liko ng automatic and manual. So, parehas lang yan. Magkakaiba lang talaga yan sa pedal. Okay? Dalawa lang kasi ang pedal ng isang automatic at sa shifter, So, meron lang ganito na makikita kayo. So, siguro unahin muna natin dun sa pedal mga paps, So, dalawa lang ang pedal ng isang automatic. Ito yung brake at ito yung gas. So, sabihin na natin, pag tayo ay hihinto, pepreno, okay? So, syempre, dapat preno yung aapakan natin. At tayo ay mag-accelerate or aabante, gas yung aapakan natin. Isang paa lang ang ginagamit sa automatic mga paps, hindi dalawa, okay? Hindi yan magkahiwalay, isang paa lang. Make sure lang, na pag kayo ay magdadrive o bago kayo umapak nito, komportable kayo naaapakan yung dalawa. Okay? So, yan na yung sa pedal. Now, dito naman tayo sa shifter, Ang normal lang na ginagamit sa shifter is itong park, reverse, neutral, and drive. So, 4 lang yan. And ang pinaka-ruling lang naman dito, every time na mag-shift kayo o maglilipat-lipat kayo, dapat naka-full stop ang sasakyan. Okay? Dapat naka-full stop yan. Now, okay. Ang locking mechanism nito is yung ating brake. So, halimbawa, nasa park. Okay, nasa park tayo. So, normally, sa instrument panel, makita nyo naman yan kung nasaan cambio kayo. Hindi nyo yan matatanggal, okay? Hindi nyo yan matatanggal kung hindi kayo aapak sa preno. So, dapat ninyong apakan ng preno pag kayo ay maglilipat ng shifter. Okay? Now, okay. Bigyan ko lang kayo ng idea with regards park, Ideally, nilalagay natin sa park every time na tayo ay magpapatay ng makina, hihinto ng matagal, or bababa tayo ng sasakyan. And every time na mag-o-on din tayo, kailangan yan ay nasa park. Okay? So, halimbawa, magpapatay tayo ng makina, so lalagay natin yan sa park. Okay? Mag-o-on tayo ng makina, i-check natin yan na nasa park tayo. Okay? So, yan yung pinaka dapat ninyong puntahan o dyan nyo dapat dalhin yung inyong automatic transmission pag kayo ay magpapatay or mag-o-on ng makina. Now, meron din kasi itong reverse. Itong reverse naman, itong neutral. Okay, itong neutral. Iyan naman natin neutral. Yung neutral tsaka yung park, almost the same lang din naman yan. Pero ito, ang pinaka-idea nito, pwede mong ilagay yan dyan kung sabihin natin few minutes o few seconds lang ka lang naman nahihinto na gusto mong magpahinga yung paa mo, okay? Pero ang pinaka-idea dito, pag nasa neutral kasi yan, may possibility mag-engage siya na umabante or umatras kasi mapiprewheel yung ating gulong, okay? So pwede nyo itong gamitin pag gusto nyo itulak yung automatic transmission, okay? Gusto nyo hilahin, yan, pwede yung in-neutral. O pag inangat niyo gusto nyo ikot yung gulong, pwede nyo ilagay sa neutral yan, magpiprewheel yung gulong natin. Pero every time na mag-engage kayo ng neutral and park, siguraduhin ninyo na naka-handbrake kayo. Okay? Sa neutral, may tendency umabante or umatras. Pag nilagay mo naman sa park yan, hihinto yan. Pero, meron kasi ang locking mechanism na hindi dapat ma-stress. Okay? Yan yung parking pole. Kaya, ang idea, every time na magpupunta kayo sa park, magpupunta kayo sa neutral, make sure na naka-handbrake kayo ng maayos. Okay? Now, dito na tayo sa drive. Ito na yung talagang pinaka ginagamit dito, yung drive. Okay? Yung drive naman, ito yung pang-abante natin. And once na nilagay natin ang shifter natin sa drive, okay? Ibinaba natin yung ating handbrake. Pag tinanggal natin yung paa natin sa preno, aabante yan ng dahan-dahan, mga 5 to 10 kph yung itatakbo ng ating sasakyan. At kung gusto nating pabilisin yan, pwede nating apakan yung gas para lalo siyang bumilis. Okay? So halimbawa, yan, nasa drive, pag tinanggal ko yung paa ko sa preno or inangat ko ng konti, aabante yung ating sasakyan. Oh. Yan mga paps, so umaabante siya, di ba? Pero nakaapak ako sa preno pa. Kumbaga,
pag binitawan ko yan, tatakbo na yan ng mga 5 to 10 kph. Kung gusto ko pang pabilisin, yun, kailangan ko ng apakan yung gas. Okay? So halimbawa naman, yun, nilagay natin sa reverse. So ganun din naman yung sistema natin. So pag nasa R tayo, okay, inangat natin yung paa natin sa ating gas, sa ating brakes, aatras naman tayo ng dahan-dahan. Okay? So ganun lang yung mga paps, no? So hindi, actually kahit hindi nyo apakan yung gas, umaandar yan ng dahan-dahan. Okay? So kung sakali manghinto tayo ng matagal, hindi naman tayo bababa ng sasakyan, you can put on neutral and engage the handbrake. Okay, naka-neutral na tayo, naka-engage yung handbrake, hindi na aabante yung ating sasakyan. Now, pag tayo ay bababa, ilalagay natin sa park, okay? I-engage din natin yung handbrake, pwede natin patayin yung ating makina. Okay? So ganun lang yung mga idea, no, sa isang automatic transmission. So subukan na natin, ano. So may basic knowledge na rin naman kayo, 'di ba? Yung mga naituro ko. So halimbawa, pinatay. So pag mag-o-off tayo ng makina, make sure lang na nasa park. Okay? Tsaka natin i-off yung ating sasakyan. Now, pag mag-i-start tayo, make sure lang na nasa park siya. Okay? Lalagay natin yung susi. Depende, ano? May mga sasakyan na hindi mo mai-start kung hindi mo ipe-press yung brake pedal. May mga kotse naman na okay lang kahit hindi mo i-press. So, pag in-start natin yan, pag umilaw na yung ating instrument panel, okay, nasa park na siya, pwede na natin i-start. So, click lang naman yan. Okay? So, malalaman natin naka-start na. Syempre, pag narinig na natin yung makina at yung ating RPM ay nasa number 1 na. Okay? So, means naka-start na yung ating sasakyan. At kung tayo ay magpapaabante, so ipapress lang natin yung preno para lumuwag to. Okay? Then ilalagay natin sa drive. Okay? Then pag inangat ko ng konti yung aking paa sa brake pedal, aabante ang ating sasakyan. Oops, handali. Nakalimutan natin, naka handbrake pala tayo. Ibaba natin yung handbrake. Okay? So yun mga paps, no. So yun. Pag ganyan na, pag tinanggal ko na yung paa ko sa brake pedal, aabante na tayo. Okay, so nakita nyo mga paps, umaabante. At kung tayo naman ay aatras, okay, full stop. Okay, then lalagay natin sa reverse. Okay, then iaangat ko yung paa ko ng konti sa brake, aatras tayo. Okay, so ganun lang mga paps, no. At kung ako naman ay nasa traffic light, hindi ako bababa. Okay, ayoko nang naka-hold yung paa ko sa brake. Pwede kong ilagay sa neutral. Okay? Then, i-handbrake ko, hindi na aandar yung sasakyan. At kung ako ay bababa na, pe-press ko lang yung brake. Okay? Naka-handbrake naman tayo, ilalagay ko lang sa park. And yun, pwede ko nang i-off yung aking makina. So, yun lang. Ganun lang yung idea with regards automatic transmission, ano. You can share this video especially sa mga mag-aaral pala ng automatic. Napakadali lang naman. So yan lang naman yung mga rules, no. By the way, itong manual mode, aralin nyo rin to mga paps. Okay, maganda rin to, especially kung loaded kayo, paahon, pwede nyo gamitin yan. Or for example, pababa, gusto nyo kontrolin yung pagbaba ninyo, pwede nyo ilagay yan sa manual mode, first gear. Kung paakyat yan, magme-maintain lang yan ng mga 10 kph, 10 to 20 kph at ganun din pababa. So, ito, aralin nyo rin to. Magagamit nyo to in case of paahon o pababa. Okay? Pero, usually, hindi na to ginagamit sa mga city driving. So, yun mga paps, no? Sana nakakuha kayo ng konting idea with regards automatic transmission.